Dahil lumalim na itong PBA draft, itong Barangay Ginebra ay baka magbago ng plano. Alam natin originally gusto nilang kunin itong si 6'5" Kaylan Tiongson. Pero ngayong itong si 6'7" Kai Balungay ay nagdeklara na sa draft. Baka ito ang kunin ng Barangay Ginebra. At dahil dito magkakaroon ng shake-up dito sa darating na PBA season. Ang gagawin ng Ginebra ay kukunin nila yung first round draft pick ng Terra Firma at gagamitin nila yan para madraft itong si Kai Balungay. Ang expectation kasi, of course, si Justin Baltasar kukunin niya ng convert sa number 1 at yung number 2 naman ay kukunin ng Blackwater si Cedric Bearfield. Siyempre dahil nawala na si Ray ng batak sa kanila, kinakailangan ng bagong point guard si Jeffrey Carriazo at siyempre ang kukunin ni coach yung pinakamahusay doon sa draft, itong si Bearfield. Dahil dito, ito namang si Kai Balungay babagsak sa number 3 at pwedeng-pwede na siyang kunin ng Barangay Ginebra. So dito natin makikita na malaking bagay talaga ito para dito sa Gene Kings kung makuha nila. Ngayon ang tinitignan nila baka tatlo ang ibigay nila dito sa Terra Firma Jeep na kapalit. Itong si Sidney Onmubere, itong si Bon Pesumal at si Jason David. Plus isasama yung sarili nila na first round draft pick para makompensate ang Terra Firma. So yan ngayon, titignan natin mabuti kung ito ang matutuloy. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra, kahit busy of course si Coach Tim Cone dito sa Gilas, Pilipinas, ang management ng Ginebra nakafocus naman dito sa darating na draft dahil gusto nila siguraduhin na malakas yung kanilang lineup para sa darating na season. Siyempre, naghahanap na rin sila ng support para dito kay Aguilar at Stan Hardinger na hindi na bumabata, kaya ito si Kai Balungay sa tingin ng Ginebra ay magiging magandang fit sa kanilang lineup. Ito nga bang si Chris Ross ay ititrade na ng San Miguel? Isa yan sa mga tanong ngayon ng mga fans dahil nga hindi masyadong naging maganda ang performance nito dito sa nakaraang PBA Finals. Dahil dito marami nagsasabi na itong si Chris Ross ay isa doon sa mga players na pwedeng maalis dito sa lineup ng SMB. Of course, alam din natin na ang San Miguel Beer ngayon ay merong mga revamp na gagawin at ang isa nga dyan ay yung pagpalit ng mga matatanda na at hindi effective na players. So itong si Chris Ross ang isa doon sa mga tinatarget daw na tanggalin ng SMB. Sa ngayon hindi pa natin matitiyak kung ito'y matutuloy talaga. Pero ang maliwanag dito, itong San Miguel Beer gusto nilang siguraduhin na yung kanilang lineup ay magiging mas athletic at mas ready para dito sa bagong season ng PBA. Iyan ngayon ang pinag-uusapang mabuti ng management ng San Miguel. Alam natin na nakafocus ang lahat dito sa power forward nila. Pero kinakailangan din natin tandaan hindi maganda nilaro ng mga point guards ng San Miguel kontra dito sa Meralco. At ngayon, mukhang ito si Chris Ross ay papalitan na ni Wami Tiongson. Ang San Miguel kasi ang tinitignan nila ay yung mga veterano, yung kayang mag-deliver agad. Kaya ang gusto nilang kunin kaysa sa mga rookie ay yung mga established players na katulad ni Wami Tiongson o kaya nitong si Stephen Holt. So yan ngayon ang magiging direksyon ng San Miguel Beer ay kukuha sila ng mga bagong players na makatutulong dito sa kanilang lineup para sila ay makaabante na. Tandaan natin itong SMB, sisiguraduhin niya na hindi na mauulit yung nangyaring upset kontra sa Meralco. Kaya kung kailangan nilang i-trade kahit yung kanilang assistant playing coach na si Chris Ross ay gagawin nila. Baka nga pati ito si Simon Enciso ay masama doon sa iti-trade ng San Miguel Beer sa ngayon. Dahil of course alam natin matindi ang plano na ginagawa ng management. Bigla pong lumalim itong darating na PBA draft dahil ang dami na last minute biglang sumama. Nabanggit na natin kahapon itong si Cedric Bearfield na nagsabit na nung kanyang application. At ang latest na sumama ay itong si Kai Balungay na isa doon sa mga prospective na mga top draft picks ngayon dito sa darating na PBA draft. At ayon dito sa mga reports, ang iba pa nasasama dito ay itong si RJ Abarientos. Alam naman ninyo na ang ganda na pinakita niyan doon sa Korean Basketball League. At pati na itong si Jonel Policarpio at si Mark Nonoy, yung mga UAAP Season 86 champions, ay nag-apply din dito sa darating na draft. Dahil dito biglang lumalim. At kasama rin dyan si Dave Ildefonso, si Kaylan Tiongson, si CJ Casino,
si Evan Nell, si Ben Phillips, itong si Jared Brown, sasali lahat yan dito sa draft. So, ibig nito sabihin, magiging malalim ang ating pagpipilian. Siyempre, number 1 draft pick dyan, ang Converge. Number 2, Blackwater. Number 3, itong Terra Firma. Number 4, Phoenix. Number 5, itong Northport Batang Pier. Pero yung mga nasa mabababang pwesto, posible rin na quality players ang makuha nila dahil sa lalim nito. At masasabi din natin na sa ngayon, yung posisyon ng mga teams dyan sa draft ay posible pang mabago dahil ang balita nga itong SMC at MVP Group pumuposisyon na para gumawa ng trade. Ang initial report ay itong Blackwater, willing daw i-trade yung kanilang first round draft pick. Pero ngayon itong si Bearfield at si Kyle Balungay ay mag-a-apply na sa draft. Baka magbago ang kanilang plano at magdesisyon na lamang na i-retain yan. Pero syempre, alam natin, Terra Firma at Northport, malamang balak mag-trade. Natalo man ang Gilas Pilipinas dito sa Georgia, ay pasok pa rin sila sa semifinals. Dahil ang base dun sa quotient system dito, kinakailangan talunin tayo ng Georgia ng 19 points. Pero hindi nila yun nagawa. At dahil dyan, pasok sa semis ang Gilas at makakalaban nila itong Brazil. Ngayon, noong umpisa ng game, ang sama noong umpisa ng national team natin, natambakan pa nga hanggang 20. Pero nakabawi tayo, mabuti na lang maganda yung plays ni Justin Brownlee, Dwight Ramos at yung iba pang players. Ang ganda rin ang pinakita ni CJ Perez nung humabol ng Gilas at nakalamang pa nga tayo. Medyo unfortunate lang na injure itong si Kai Soto at hindi na nakabalik. Pero ayon dito sa prognosis ng mga doktor, negative naman daw at mukhang clear to play na to para dito sa ating semifinals na laban kontra sa Brazil. Sa ngayon, itong Gilas Pilipinas masasabi natin na maganda pa rin ang lagay nila. Basta importante, of course, si Kai Soto kailangan healthy yan para doon sa susunod nating laro. Kapag healthy si Kai, malaki tsansa natin na magkaroon tayo ng laban dito sa Brazil. Masasabi natin, itong si Coach Tim Cone, maganda talaga ang ginawa dito na pagbalasa sa Gilas. Kitang-kita naman natin maganda yung kanyang mga substitution patterns at pwede rin nating masabi na itong ating team ay balanse yung atake, hindi nagre-rely lamang sa isang player. Yan ang kinakailangan natin kontra dito sa Brazil na kinukonsider rin na isa doon sa mga top teams ngayon na makakaharap natin. Siyempre, kinakailangan nating malaman dito kung ano ang health situation ni Kai. Pero, gaya ng nasabi ko, base dito sa reports, mukhang okay na to. Kaya hindi naman siguro to magiging issue. Sa ngayon, ang importante, medyo kinakailangan siguro magpahinga ng konti ang Gilas dahil sigurado napagod yan dahil less than 24 hours yung laban nila kontra Latvia at dito sa Georgia. So, pahinga muna. Shout out kay Joseph Pineda, Reynaldo Angeles, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Donel Santiago, Jason Mendoza, RG Bueno at Dalina family, Ronald Barbosidad, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, kay Rico Olarte, Katsakino Dokusin, kay Romeo Conchada, Eduardo Monsales, Anthony Alon family, Kuya Mike TV, Jonel Alagon at Celino Valles family, Roman de la Cruz Agustin, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si JJ Sibum, si OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, John Ray Marquisuela, Mark Miradora, si Carl Alarcos, si Juan Solegue, pati na rin si Michael D., si Junjun, Angie, Patpat at Piboy Matas, si Enju, si Dexter Domer, at ang iba pa nating mga taga-subaybay, katulad ni Jonel Alagon at Celino Valles family.